Ganda. Ganda dito. Libre lang tong pwesto na to. And tignan nyo yung makikita nyo dito. Ganda oh. Okay mga kaibigan, so ngayon pupuntahan natin yung isa pang spot na pwede nyong pag-breakfast ride kung gusto nyo magkape ng DIY. Yung tulad ng ginawa ko dito, nagkape ako dito, nag-breakfast lang ako dito sa Barangay Bisaya Viewpoint na malapit sa may Fantasy World. So kung mapadaan kayo ng Fantasy World, pwede kayong tumambay dito, dala lang kayo ng camping chair dito o ng upuan nyo. All goods na yan, dala kayo ng lutuan nyo dito, pwede kayong magkape dito na sa inyo. So pupuntahan naman natin ngayon yung isa pa na pwede nyong pag breakfast ridean, DIY breakfast ride, no? Magdala lang kayo ng mga lutuan nyo. Maganda yung spot na yon kapag gabi. Pero ngayong umaga pupuntahan natin kasi hindi ako nakapunta doon ng gabi dahil malamang pag gabi kasi nasa bahay na ako. Hindi na ako dumadayo doon sa area na yon kasi medyo, alam mo na, Tagaytay ito, medyo malayo-layo to sa amin. So yeah, wala tayong iniwan ng kalat dito. So pag pupunta kayo dito, huwag kayong mag-iwan ng kalat. Be responsible. Ayan ha, kita nyo, malinis yan. Kung ano yung pagdating nyo, yun din ang itsura pag iniwan nyo. Ayan. So sana magawa yan. Ang ganda ng spot na to, lalo pag umaga. Siguro magpa-sunset kayo dito, siguro ang ganda ng spot na yan. So agahan nyo na lang. I-google nyo lang Barangay Viewpoint, Barangay Bisaya Viewpoint. Ang ganda dyan. So ngayon pupuntahan natin yung isa pang spot na sinasabi ko sa inyo na pwede nyong tambayan sa umaga, DIY breakfast ride. So tara, puntahan natin. Malapit lang dito, around ilang kilometers ba to? 30 kilometers lang mula dito yung isa pang spot. So kung napanood nyo yung aking first episode dito, kung hindi nyo pa pala napanood, panoorin nyo muna para makita nyo kung paano papunta dito sa Barangay Bisaya Viewpoint. Ayan, pag dinaretso nyo yan, papunta yan ng Fantasy World. Pero tayo, kakaliwa na tayo dito, pabalik. Umay naman ako sa Fantasy World, ba naman kayo din? Ay, paakyat yan oh, dyan lang oh. Pwede kayong tumambay dyan after nyo mag Fantasy World. Huwag lang kayong gagawa ng kababalaghan, tambay lang, muni-muni. So ito po yung Jokno Highway. Puntahan natin yung isa pang spot na all goods din. So maganda yung panahon, nakala ko uulan. Ito yung ating part 2 ng paghahanap ng DIY breakfast spot. Laking bagay din pag meron kayong butane tapos yung lutuan na mumurahin. Eh, mumura lang bili ko dito sa lutuan na to eh. Yung butane yata nabili ko 4 na peraso, nasa 150 lang sa Shopee. Tapos itong lutuan ko na binili sa Shopee din, nasa ano lang to, 150 or 100 yata. Tagal ko na rin gamit, isang taon. Kasi gamit ko to nung 2025, nag-camping ako sa ano eh, sa Tanawan eh. Sumanyam na sa akin, ginagamit ko din to sa bahay kapag yatamad ako magluto doon sa gasol. Dito na ako nagluluto sa tabi ng PC. Sa tabi ng computer ko doon ako nagluluto minsan na kinakaig ko eh. Ang mga ano lang naman, mga noodles, ganun. So, pupuntahan na natin yung isa pang spot. Maganda yung panahon, nakala ko kanina iuulan kasi medyo dumidilim. Pero all goods naman pala. Ayan, may mga nagbabike dito kasi Saturday ngayon. Okay na okay yung spot na yon, yung viewpoint. Barangay Bisaya Viewpoint. All goods yung spot na yon, promise. Tambayan nyo minsan, dala kayo ng panluto nyo. Ito, papuntang ano yan, papuntang Talisay. Ay, Laurel pala.
Papuntang simbahan ba to? Nagawan ko na rin yan. Nagawan ko na rin ng vlog yan. Nandyan lang sa YouTube channel ko. So VE 2.0. Eto yan, dyan. Bibistahin ko ulit yan next time. Papuntang Balayan yan eh. Next time na. Sabi ko nga sa inyo, madami akong rides ngayong taon na balak. Budget lang talaga hinihintay ko. Kailangan ko na ng budget. Lalo ngayon nagbalik na yung main channel natin. At sana wag na sana ulit siyang mayari ni YouTube. Sana magtuloy-tuloy na. Para magkaroon tayo or makaipon tayo ng budget para sa ating North Loop. Kasi medyo magastos yun. Ilang araw yun eh. Bala ko kasi pag nag North Loop ako, hindi ko siya basta loop lang eh. Iba kasi ginagawa 3 days loop or 2 days loop. North Loop yun ha. Siguro gagawin ko higit 1 linggo siguro. Iikutin ko talaga yung mga magandang spot. Dito okay din yung spot, pero wala kayong tatambayan dyan. Woo! Opsi. All goods. Grabe. Sobrang tuwa ako talaga. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na ibalik ko yung YouTube channel ko. Nai-appeal ko. Napatunayan na wala akong nilabag na YouTube policy. Maraming salamat Lord. January pa lang binigyan mo na ako ng malaking blessing. Patunay lang talaga na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin. Kaya lagi lang tayong sumampalataya sa Kanya. Kung ano man ang sinasamba nyo, parehas lang naman Diyos. Lahat tayo ginagabayan ng mga Panginoon natin. Ayun, ganda ng video ito. Ayun oh. Yun naman yung view na yan. Kitang kita yung taal dito. Duma tayo sa kabilang side nito. So ito yung nasira sa Jokno. Ngayon ay ginagawa na. Ito yung part na ginagawa oh. Ayan. So nilalagyan ng mga bakal para hindi na siya tumumba. Medyo matagal pa yan. Sana bago mag-tag-ulan matapos na. So pabalik tayo. Kung napanood nyo yung episode 1, na-share ko din yung magandang balita, syempre. Comment nyo dito, #SoBeIt, para malaman ko na napanood nyo yung episode 1 nito. Ganda ng panahon. Huwag lang talaga uulan. Medyo maulap siya, pero umaaraw eh oh. Tsaka ano yan eh, wala namang bagyo ngayon eh. Amihan. Siguro kung uulan, hindi naman ganun katagal. Magka-budget lang talaga ako. Sisimulan ko na yung mga binabala kong loop. Budget lang talaga. Akala ko wala nang pag-asa eh. Nawawalan na ako ng pag-asa talaga kasi syempre yung income natin sa pagbablog hindi naman ganun kalaki. Pero importante kasi doon, masaya ako sa ginagawa ko. Kasi may mga tao na malaki nga yung kinikita nila, hindi naman sila masaya. Di ba? Kumbaga sa kinikita ko hindi ganun kalaki. Hindi ko masasabing kontento na ako, pero masaya ako kung anong meron ako. May sarili akong motorsiklo na full paid na.
Pero nabili ko to ng 2 years na hulugan po ito. Baka isipin ng iba, kinash ko to. Baka sabihin kasi ng iba, or iniisip ng karamihan, kapag content creator ka, vlogger ka, madami kang subscribers, madami kang pera. Hindi ganon. Depende. Tingnan nyo, bago nyo sabihin yan, tignan nyo muna yung views. Yung views ng mga pina-follow nyo na content creator, lalo sa YouTube. Oo, mas maganda kitaan sa YouTube kaysa sa Facebook, pero tingnan nyo din yung views ng pina-follow nyo. Kung ilang libo lang yan, barya lang po yan. Compare mo sa malalaking YouTube content creator, ayan, sila Kong, sila Giong, Team Payaman, yung pumapalo ng 100,000 views sa isang video. Yun talaga mapera, mayaman. Pero kaming views lang ay nasa 1K, nasa 1,000 lang. Hindi pumapalo ng 10,000 views. Hindi pa ganun kalaki ang kita namin. Kumbaga, tamang pangpagas lang eh. Imagine mo, ako nagsusustento pa ako sa anak ko, pero saan ko kinukuha yung pansustento sa anak ko? Dito rin sa pagbablog ko. Di ba? Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. Kasi kung habang nanonood kayo, parang tinutulungan nyo na rin ako tsaka yung anak ko, di ba? Parang hindi na rin ako yung sinusuportahan nyo. Sinusuportahan nyo rin yung anak ko. Ganun. Hiwalay kasi kami ng nanay niya. Tapos nasa probinsya siya, hindi ko siya kasama ngayon. Pag bakasyon lang niya sa school, yan, pupunta sa Cavite. Pero nasa probinsya talaga siya. Yan, sa birthday niya, pupuntahan ko siya sa probinsya, sa May. Kaya kailangan ko din mag-ipon. Kaya sa mga nanonood sa akin, maraming salamat. Dahil hindi lang ako yung sinusuportahan nyo. Sinusuportahan nyo na rin yung anak ko. Ganun po yun. Walang sawang pasasalamat sa inyo. Hindi man ganun kalaki yung kinikita ko, masaya naman ako dito. Imagine mo, malaki nga kinikita mo. Malaki, sabihin natin ganyan. Malaki. Magkano ba yung malaki o biit? Matagtag ah. Sabihin natin kumikita ka ng mga 30,000 pataas. Actually sa iba maliit pa yun eh. Pero para sa akin malaki na yun. 30,000, 20,000 per month. Malaki na sa akin yun. Pero ang kapalit naman nun, hindi ka naman masaya. Lagi kang stress, lagi kang puyat, hindi ka masaya sa trabaho mo. Parang ginagawa mo lang yun para syempre for the bills, ganun. Alam ko karamihan sa mga nag-work ganun, for the bills. For the bills lang talaga yung trabaho nila. Pag out nila sa trabaho, wala na. Focus sa pamilya. Kaya wag nyong iuwi ang trabaho kasi anytime, ang dali nyo lang palitan. Kahit gaano kayo kagaling sa trabaho nyo, kahit gaano nyo kamahal ang trabaho nyo, kahit gaano kayo kamahal ang amo nyo, madali lang kayong palitan. Lagi nyo tandaan yan. Kaya piliin nyo lagi yung maging masaya sa isang bagay na ginagawa nyo. Kumbaga fulfilling eh. Fulfilling siya eh. Pero swerte na yung mga yung mga tao na masaya sa trabaho nila. At the same time malaki yung kita nila. Yun yung mga swerte. Kung masaya kayo sa ginagawa niyo sa trabaho niyo ha. Pero ang tanong ko sa inyo, ito ang big question diyan sa mga nanonood ngayon. Ikaw tatanungin kita, ikaw na nanonood ngayon.
ng video na to. Hindi ko alam kung anong trabaho mo, magkano yung ini-income mo. Ngayon, tatanungin kita, yung bang trabaho mo pinangarap mo ba talaga? Unang-unang tanong, sige, masaya ka ba sa trabaho mo? Una. Pangalawa, yan ba yung trabaho na pinangarap mo talaga mula nung bata ka? Kasi nung bata tayo, ang pangarap natin iba-iba May mga gusto maging engineer, gusto maging piloto, di ba? Kumbaga, bata tayo, madami tayong naiisip na gano'n. Saka lang natin realize na mahirap pala, di ba? Ito po yung mapunta na pala tayo. Paputulin ko muna. Ito po yung mapunta ng Tagaytay Rotonda. Dire-diretso lang po tayo papuntang Tagaytay Rotonda. Ayan, nasa Royal Tagaytay Estates na po tayo. On the way po tayo ng papuntang Tagaytay Rotonda, pero lalagpas po tayo doon papunta sa isang spot, yung next spot natin. At wag sana tayo abutan ng ulan. So yun, comment mo sa baba yung sagot mo sa tanong ko. Una, masaya ka ba sa trabaho mo ngayon, sa ginagawa mo? Pangalawa, yan ba talaga yung pinangarap mo? Kasi lahat naman tayo may pangarap ng bata Hanggang ngayon, karamihan sa atin nagbago. Iba yung pangarap natin ng bata, iba yung pangarap natin ngayon. And malamang karamihan sa inyo, ang pangarap, maahon sa ginhawa yung ano nyo. Mapunta sa ginhawa yung pamilya nyo. Pero ang tanong ko dyan, ano ba talaga yung pinangarap mong gawin? Di ba? Naging engineer ka ba ngayon? Yan ba talaga yung pinangarap mong trabaho na habang buhay mo lang dadalhin? Yan ang tanong ko sa iyo. Kaya sana sagutin nyo sa babayan sa comment section. Masaya ka ba sa trabaho mo, sa ginagawa mo ngayon? And yan ba talaga yung pinangarap mo? So pa-comment na lang sa baba, kasi gusto ko din malaman yung opinion nyo Kasi kung tatanungin nyo, eto i-share ko na din sa inyo habang nagpupunta tayo sa para may kwento tayo habang pupunta dun sa next spot natin. Basta ito, papunta po ito ng susundan lang natin yung road na to papuntang Tagaytay Rotonda. Ibahagi ko sa inyo yung konti ng buhay ko. Ito totoo to wala tong halong chika wala tong halong eme. Maniniwala ba kayo na nung bata ako, pinangarap ko lang maging tricycle driver? Kasi ang ko nun, ang naiisip ko noon, kasi tricycle, hindi ka ma-hold up. Na-hold up yung taxi, na-hold up yung mga jeep. Tricycle, nakakatawa mang isipin. Pero yun yung pangarap ko dati nung bata ako, maging tricycle driver. Sinabi ko yun sa tatay ko, hindi ko makakalimutan yun Bata pa ako noon. Hanggang sa nung nag-high school ako, nahilig ako sa science. Nag-iba yung pangarap ko. Pinangarap ko na maging astronaut. Nakakatawa ulit isipin, di ba? Kasi napaka-imposible. Napaka-imposible unang-una dahil wala namang aeronautics na parang nasa dito sa Pilipinas. Aeronautics school meron. Pero pag-aaral, pagiging piloto, pagiging mekaniko ng mga aeroplano, yun ang aeronautics dito. Yung sa mga radyo, sa mga airport, mga ganun, aeronautics. Oo, pero yung astronaut, wala po dito nun. Pag Russian, cosmonaut. Kapag US, astronaut. Kapag Pinoy ba, pilinout? Di ba? Ay, nasa Alfonso na po tayo. Arco na Alfonso, kalalampas lang natin. So, ayun, di ba? Pinangarap ko maging astronaut. Pero hindi rin nangyari. Unang-una, syempre, wala dito nun. Wala akong school dito nun. And pangalawa, sobrang imposible nun. Kaya yung unang-unang trabaho ko, ang pinag-aaralan ko ay nag-aaral ako ng college kasi 2 years lang. 2 years lang inyan ako sa college dahil ayoko mag 4 years. Dahil gusto ko na agad magtrabaho. Ang ginawa ko, computer technology.
Ang 4 years kasi noon, COM-E, Computer Engineering. Iba pa yung Com Science, Computer Science. So ang kinuha ko, Computer Technology. Hanggang sa makatapos ako, nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng OJT. Dapat pa ako sa Cebu Pacific, doon ang OJT ko. Hanggang sa hinero ko doon, pero ano lang siya, agency. Alam niyo po kung magkano lang sahod ko doon sa agency na yun. Tapos naka-deploy ako sa Cebu Pacific. IT ako doon, tagaayos sa mga computer. 9K lang. Taong 2009. Ayan 9K lang ang ano ko doon. Starting. Tapos ayun, sunod-sunod na, nalipat ako sa iba't ibang kumpanya. Sa pagkakatanda ko, never ko na-experience yung 20,000 na ano, sa IT Never ko na-experience yung 20,000 na sahod sa pagiging IT o sa trabaho ko. Sa trabaho ko, never po, never talaga. Wala akong naging offer na ganun sa lahat na naging trabaho ko. Tapos tinesting ko din yung ano, bumitaw ako sa IT, nag-ahente ako ng lupa. Doon naman, commission based, mahirap din. Kasi kung wala kang benta, wala kang komisyon. Tapos nagsawa din ako, nag-waiter naman ako sa Mall of Asia. Mas mababa yung mas mababa yung rate doon. Hanggang nagsawa din ako, tapos bumalik ako sa IT. Tapos ayun, fast forward, nagkaroon ng pandemya. IT ako nun, sa Makati. Pero yung sinasabi ko sa inyo, yung pagiging IT, hindi ko talaga pinangarap yan. Ang pag-aayos sa computer, hindi ko pinangarap yan. Never in my dreams. Ginawa ko lang siya kasi kailangan ko magkaroon ng trabaho at kumita. Yun yung ano ng buhay Kumbaga, yun yung flow ng buhay Yung cycle Papanganak ka, mag-aaral ka, magtatrabaho ka hanggang sa mawala ka na, ganun, di ba? Fast forward, doon nagkaroon ng pandemya, nalaylo ko, nawalan ako ng trabaho. Doon ako nagsimula mag-vlog. Tapos yun, umangat yung channel ko. Doon ko na-experience yung panahon ng pandemya. Ito i-share ko sa inyo. Pinakamalaking nasahod ko sa YouTube noon, 50,000 isang buwan. 50,000. Never ko na-experience yun sa sa isang trabaho. Imagine mo mag-vlog ka lang, mag-video ka lang, gigising ka kung oras mong gumising. Wala kang boss. Edit ka lang. Uwi kung oras mong gusto umuwi. Ayun pinakamalaking kinita ko 50 mil sa isang buwan. Imagine. Ang laki nun. Wala ka pang boss, di ba? Kaya ngayon, ito na ako ngayon. Pero yung kitaan ko ngayon, take note, hindi na po ganun kalaki. Iba na po ngayon. Bababa na views ko ngayon. Lalo, kakababalik na ng YouTube channel ko. Wala na pong ganun. Parang bumalik na ako sa 2019. Parang ganun na. Pero masasabi ko, kahit mababa na ngayon yung sinasahod ko, well, masaya ako sa ginagawa ko. Ito na nga yun. Wala akong boss. Hawak ko yung oras ko. Maliit yung kita, oo, pero possible. Possible sa bare months, lumaki. Kasi pag bare months, medyo maganda kitaan sa YouTube pag bare months Ayan, malamang ngayon, alam nyo na. Malamang di nyo alam yun. Kaya pansin nyo, pag bare months, ang daming, YouTube sa YouTube to iba yung sa Facebook. Ang daming masipag mag-vlog sa YouTube kapag bare months. Pag nagsimula na yan kasi yung mga advertisers, mas malaki yung binibigay sa sa YouTube para lumabas yung ads nila sa video mo. Ganon. So dito, walang kasiguradahan. In short, walang kasiguradahan yung kikitain mo dito. Kaya sa mga aspiring content creators dyan, taas tayo. Kaya sa mga aspiring content creators dyan, sa mga gustong mag-vlog, mga napapaisip or mga vlogger ngayon na nagsisimula, na konti pa lang yung subscribers na mga nanonood sa akin,
Tol, wag yung sukuan. Ito ba? Ito hindi pwede dito. Ang laki oh. Sabit siya dyan. Huwag nyo sukuan. Kasi darating din yung time, lalaki din yung channel nyo. Ganyan din ako dati. Nagsimula ako sa 0 subscribers, napunta sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umabot ng 100. Umabot ng 1,000. Umabot ng 10,000. Panapanahon. Ganda ng talo. Panapanahon yung YouTube. Maaaring hindi mo panahon ngayon, maaaring panahon ng iba. Huwag mo lang sukuan, pusuan mo lang. Pero maganda pa rin, since wala ka pang kinikita sa paggawa ng content ngayon, maganda, meron kang trabaho, syempre, para makagawa ka ng content at makapagbigay sa pamilya mo na pangangailangan nila. Ako kasi never ko na naisip na bumalik sa pagiging empleyado. Kaya sisipagan ko na to. Ito na yun eh. Nandito na ako eh. Ba't hindi ko pa ibigay lahat ng kaya ko, di ba? Bari mo, nakakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo. Yung iba ginagawa pampatulog yung video ko. Yung iba ginagawa nilang pang pag may gusto silang galaan. So dapat magandang content talaga, yung informative. Maganda rin naman yung nakakatawa. Kung tulad kanila nila Malupiton, maganda rin naman yon. Kung ganun kakatindi magpatawa. Dito kakaliwa tayo, diretso lang tayo. Kasi pag umaran tayo dyan, papunta yan ng Sky Ranch. Hindi tayo dadaan doon. Pwede rin naman doon, kasi mas mapapalayo tayo. Dito na lang tayo. So yun, magandang content yung informative. Informative ay nakakatawa. Kasi informative, may gusto silang malaman eh. Meron silang hindi alam. Imagine ganito, para kang nagbebenta. Para kang nagbebenta ng produkto niyan eh. Ano ba yung binebenta mo? Ano ba yung meron dyan? No, curious ka. Susubukan mo, di ba? Ay, ano ba yun? Ano ba binibenta nito? Mga ganun, di ba? Kumbaga, magbibigay ka ng curiosity sa isang bagay or sa ginagawa mo. Ay, ito, maganda puntahan to ah. Saan ba to? Paano pumunta dito? Ganun. Kaya yung ginagawa ko ngayon, ito, yung mga uncut version natin, nakakatulong din sa iba kahit pa paano. At the same time, imagine, rides ka lang. Alam ko ganito sasabihin ng iba eh. So be it, rides lang yun. Tinan mo, walang trabaho, wala siyang boss, wala siyang ibang trabaho. Rides lang. Hayahay ang buhay. Akala nyo lang ganun. Dahil hindi rin po madali ang ginagawa namin. Hindi madali maging content creator, ako nagkasabi sa inyo. Unang-una dyan, baka may magtanong kasi, bakit hindi madali? Alam ko may curious sa inyo dyan, bakit hindi madali? Ito nga pala yung mahogany. Ayan. Ito, madaming kainan dito. Wala, chan ko lang. Baka sabihin nyo, hindi ko binabanggit yung lugar eh. JP Rizal yata ito, hindi ako nagkakamali. So yun, unang-una, sa mga content creator, mag-iisip ka ng content mo, di ba? Kung saan ka pupunta. Madami kasi madaming kategory yan eh. May comedy, may gantong ginagawa, magagala, may tutorial, iba-iba kami ng content, iba-iba kami ng kategory. Pero hindi madali mag-isip ng content na magiging patok sa mga tao. Sabihin natin nakaisip ka na ng content, tapos ginastosan mo, sabihin natin gumastos ka para sa content na yun, tapos ang views mo konti lang, di ba? Yung mga ganon, gagastos ka, tapos ang konti lang ng views mo.
Kaya yung iba napanghihinaan ng loob na tumigil na lang. Pero kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, tulad ko, although minsan nawawalan ako ng nawawala ako sa hulog, nawawala ako sa momentum, at least nagpapatuloy pa rin ako. Di ba? Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kung galing tayo sa Sky Ranch, dito rin labas nun. So parang nilokong mo lang sarili mo pag kumanan ka doon. O sabihin natin, nakagawa ka na ng content. O sige, ang ano dyan, sunod dyan, i-edit mo yan. O depende pa yon kung gaano ka komplikado yung ginawa mo. Kung ilan cut yan. Pag-edit, syempre, mag-iisip ka pa ng ano dyan, ng thumbnail dyan. Gagawa ka pa ng thumbnail, syempre, hindi ba tayo tapos? Yung thumbnail, yung makikita ng mga tao bago nila i-click yung video mo. O iisipin mo na naman yun. Gagamit ka na naman ng utak nun. Tapos yung title, isa pa yun. Iisip mo pa kung anong title. Yung description, kung anong meron doon sa video mo. Oh. Ang daming steps na dapat susundin mo kung gusto mong maging successful dito. Akala nung iba, madali lang mag-vlog. Ay, vlog, video ka lang dyan. Di nila alam yung yung kalbaryo ng ibang content creator. Mag-edit, mag-iisip ng content. Kaya madaming gumagawang content na mga scripted na lang. Kasi na lang yun ang patok sa ibang tao Yung mga clickbait na scripted, lalo yung mga magjowang maghihiwalay. Ay, Diyos me, yung mare. Lalo yung mga prank, di ba? Ang mahilig dyan sila sila Sir Gavin Mahilig mag-prank, pero halata naman. Hindi ko sila binabasya. Yun lang, inahalata ko lang. Kasi kung content creator ka, kahit hindi, malalaman mo yung scripted sa hindi. Malalaman mo. Ang dali lang malaman, ang dali lang mahalata. Eto, pwede rin kayo dito mag-spot dyan. Kaso nga lang, baka sawayin kayo dyan. Ayan etong spot na yan. Ganda rin ang view dyan. Pero sa pupuntahan natin, mas okay. Kasi makakaupo kayo dun. Tsaka maganda yung view dun kapag gabi. Malapit na tayo sa rotonda. So akala nung iba, ganun kadali maging content creator, di ba? Hindi po ganun kadali. Lalo pag nagsisimula ka pa lang, mawawalan ka ng gana. Kaya maganda, magawa ka ng content habang may i-work ka ngayon. Habang may work ka, gumawa ka ng content mo, gumawa ka ng Facebook page, ng YouTube channel mo, pag-vlog ka. Pag nag-boom ka, pag sa'yo yung pag nag-click yung ginagawa mo sa ibang tao, pwede ka na mag-resign. Ganon lang. Hindi pala ganon lang kasi parang madali lang pag may word na lang ganon dapat. Kaya yung paggawa ng content, hindi po madali. Kala nung iba petiks lang. Nai-stress din po kami sa ginagawa namin, kala nyo ba? Pero ang mahalaga dyan, masaya kami sa ginagawa namin. Dahil yun nga, hawak namin oras namin, wala kaming mga boss. Siguro yung may mga jowa, yun yung may mga boss. I mean yung boss mismo ng work. Nasa rotonda na po tayo. Ayan, yung papuntang Aguinaldo Highway, pabalik ng Manila, ng Bacoor, Imus, Dasma, Silang. Ayan. Pero ano po tayo dyan? May checkpoint o Plansita. Hindi tayo may checkpoint dyan. O Plansita. Oh, naka-nutshell, yari ka dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo mag-helmet ng nutshell. Napakainit sa mata niyan. Ewan ko ba kung bakit nagna-nutshell kayo na helmet pang bike yan Porque covered yung batok nyo. Mukha nang legit.
Kahit malayo eh, madaling malaman kung nutshell eh. Paano ko nasabi? Eh kasi yung orange ko na helmet na so yung gamit ko na nung Soviet pa yung main account ko. Nutshell yun eh. Ilang taong ko din ginamit yun. Sige. Di ba to? May pasok pa, sige. May papasok pa pala. Na may nakabara pala kaya siya hindi ko nag-go. So yun lang. Na-share ko lang sa inyo na ang pagiging content creator ay hindi po madali. Akala mo lang. Para magkaroon kayo ng idea, makisipin nyo mayaman si Sobi ito. Mayaman yan. Just me yun. Hindi nga ako makabili ng bagong helmet. Itong helmet ko na nagamit ko na Geely 2 years ago na to. Kupas na nga to eh. Tapos sasabihan nyo pa ako ng nakatatlong semplang na ako dito pero ginagamit ko pa rin. Ganyan ko kamahal yung helmet ko. Ako kasi habang pwede pa magamit, ginagamit ko pa. Talagang sinusulit ko. Hindi naman kasi ako yung madaming pera na bili dito, bili doon, gastos dito, gastos doon. Hindi. Pag nagkakaroon ako ng pera, pinag-iisipan ko talaga mabuti. Pag-iisipan ko ng 10 beses bago ko bilhin. Sabihin natin sa vlogging camera, sa drone, sa drone na binili ko, daming beses ko iniisip to bago ko binili. Niisip ko kung magagamit ko ba talaga, kung ma-maximize ko siya. Ganon din dapat kayo. Kung may gusto kayong bilhin, i-advance nyo yung isip nyo. O isipin nyo, nasa inyo na yung cellphone na yun na gusto mong bilhin. O ano ba magiging gamit sa'yo nyan? Mamamaximize mo ba yung paggamit dyan? Masusulit mo ba yung perang ginastos mo dyan? O dun, ganyang kamahal? Kaya natin bumili ka ng iPhone, tapos ganong kamahal? Masusulit mo ba ng buo yan? Ganon ako mag-isip eh. Masusulit ko ba yung bibili kong camera na to? Kaya nga hindi ako nabili ng isa pang camera eh. Kasi wala pa ako nakikita na mas magandang ipalit or second camera. Wala pa sa ngayon. Sa ngayon. Osmo Action pa rin gamit natin. Lumabas na yung 6 pero hindi ko trip eh. Siguro yung 7 Osmo Action 7. Ang laki na ng laktaw eh, no? Taon-taon kasi naglalabas yan eh ng bagong version, yung mga camera, action camera. Dumidilim ah. Pero I don't think na uulan ng malakas. Siguro aambon pero hindi uulan ng malakas. Time check natin 10:21. (9:30) na yata tayo nakaalis dun sa sa spot sa Barangay Bisaya Viewpoint. Ay. Matagtag dito. Ito yung asfalto na matagal na eh, oh. Kaya ganyan katagtag eh. Pag mga ganyang mga truck, ganyang kalalaki, hindi ako tumatabi dyan. Gat maaari, dapat malayo ka dyan, lalo pag mga trailer. May nakita ako sa Valenzuela, tumumbay, muntik na madali naka Bergman eh. Mag-asawa, tapos may kasama na yung anak nila. Eh, dati akong ganun, namimigay ng ahente, namimigay ng brochure. Dati akong ganun, maniwala kayo sa hindi.
2011 yata yun. Sa may Nuvali pa yata ako nakapesto nun, sa Laguna. Mahirap yung ganun. Kala nyo ano lang. Kailangan dyan makabenta ka ng makabenta para tuloy-tuloy yung commission mo. Malaki yung pera dyan na pwede mong makuha. Pero dapat masipag ka dyan. Tsaka tsambahan kung may bumili sa'yo. Malapit tayo dun sa paliko ng ng Ligaya Drive o ng Sungay, pero hindi tayo dadaan dun. Hindi tayo lalagpasan natin. Lalagpas tayo ng Sungay. Dami kita nyo, ayan Ayan po mga kaibigan, yung mga Tagaytay, Sabado ngayon. Ayan mga nagtagaytay. Di ba? Dami, di ba? Ayan yung papuntang Talisay, ayan. Yung Sungay o Ligaya Drive, kanan. Ayan. Papuntang Tanawan, Talisay, papunta tayong Lipa. Diyan. Yan yung paborito kong daanan. Bukod dun sa may Sampaloc. Kung chill ride Sampaloc. Kung may kasama kayong nililigawan nyo or jowa, sa Sampaloc kayo maghanap na tatambayan. Doon maganda. Maganda view doon. Maganda din ambience doon, medyo mapuno. Diretso lang tayo. Sabi dito 4 kilometers na lang. Malapit na. 20 minutes nandun na tayo. Ay 11 minutes pala. 11 minutes nandun na po tayo. Sa isa pang magandang pwesto na maganda yung city lights ng paggabi. Excuse me po. Ito yung pasyalan Sawa naman ako dyan. ₱95, malilibot mo na yung pagdakamotor ka. Oy, medyo may pula dun sa sa mapa natin Medyo magta-traffic yata Medyo magta-traffic sa unahan. So yung lamig kaninang umaga ay nabawasan na. Hindi na siya ganun kalamig ngayon. Iba yung lamig nung umaga Bumiyahe ako nung alas 8 pa Tagaytay. Iba Woo! Yan, dito maganda kalsada. Dito okay din tambayan ayos ganda ng view dito Whee! Oy! Medyo malamig sa part na to
Medyo malamig. Bakit kayo? Ayan na nga. May pagbagal. Ito one way, one way. Ayan na nga. Ah, may ginagawa. Okay, may gumuho yata dito sa part na to. Kaya salitan. Alternate. Alternate. So sabi 10:40 nandun na tayo. Lapit na pala eh. 2.8 kilometers na lang oh. Ginagawa nga. Mausok. Nahan natin, mausok masyado. Yan, wala. Ayos na ulit yung hangin. Lamig. Parang December. Parang December. Woo! Lapit na. 10 minutes. 5 minutes pala. Base sa ano. 10 minutes. Ten minutes. Lapit na tayo mga kaibigan. Dito sana maganda rin dumaan, kaso private to eh, pababa ng Laguna. Ayan, Tagaytay Highlands. Maigpit kasi dyan eh. Tourist ng Victory Liner. Ya, kung paakit kayo ng ano, diyan kayo sa kaliwa, sa kanan ng People's Park. Pero hindi tayo diyan. People's Park, daming tambay ngayon diyan, no? Puno, oh. Ba't kayo magpi-People's Park kung pwede naman kayong tumambay dito sa ano? Dito. Hindi na kailangan mag-People's Park kung mayroon namang dito tambayan, no? Pwedeng pag-ispatan. Naalala ko dati dito, binabike namin dati to eh. Itong part, itong Revpal,
Akala ko dati ahon ko dito. Talagang laspag ka eh. Laspagan eh. Laspagan ng peg. Whee! Taas nito oh. Pag ginaretso mo kasi to, papunta itong Marcos Mansion. Ito na yun, Repal. Dito kami kumakain dati. Bulaluhan. Dito oh. Inaahon ng mga siklista dati to eh. Ayan, all is well. Ayan. Ayan. King of Repal. Diyan na pala. Ayan, dito na yung spot natin. Malapit na tayo. Eto na mga kaibigan. Dito tayo magpwesto. Ito yung magandang pwestuhan din. Eto sinasabi ko sa inyo. Eto. Wow! Eto sinasabi ko sa inyo. Ng magandang pag-ispatan. Ayan o. Ayan, dito. Ayan ang sinasabi ko sa inyo dito. Etong Dap is maganda pumeso dito pag gabi kasi kita yung mga ano, kita doon yung mga city lights. Tsaka yung Makiling kita rin dito. Makiling. Maganda mag-spot dito eh. Tapos may snake road dyan sa baba. Okay po, busog pa po. Okay, salamat po. Ayan. Dito maganda pumesto. Ang dami na pwesto dito pag gabi. Ito yung dati na lang ano dito. Pero to nagawa na. Dito na pwesto si Macreus. Sila Macreus. So shoutout sa kaibigan natin na si Macreus. Dito sila na pwesto. Ayan o. Kita yung Makiling, yung bundok. So pag binaba nyo yan, papunta yan na kung daw nagkakamali, Barangay Bato. Tapos pag tinagos nyo yan, papuntang Calamba Laguna, tagos nyan sa pinaka. Nagawa ko na ng content yan. Hindi ko lang alam kung gawa na yung Barangay Bato na ano dyan eh. Yung Barangay Bato Bridge. Ganda rin dito. Lakas ng hangin. Hindi ko lang makapagpalubad ako ng drone dito. Ang lakas oh. Tingnan nyo oh. Grabe. Makapagpalpad kaya ako ng drone dito. Kaya delikado. Baka hanginin. Hirap pa naman kulin sa baba niya no. Oh, pag dyan nalaglag. Nako. Good luck kaibigan. Lakas ang hangin. Ganda oh. Wow. Damn. So paliparan ko ng drone. Tignan ko kung kayanin ha. Wag sanang mag-fly away yung drone ko dito. Kaya kakatapos ko lang magpalubad ng drone. Ang lakas ng hangin dito, literal. Medyo nakakatakot. Baka mag-fly away yung drone natin. Tignan nyo kung gaano ka lalim yung babagsakan ng drone natin dito. Ayan, dito. Parang mag-uupat dun eh. Baka nandun pa si Tarzan eh. Ayan, medyo nakakatakot dun oh. So ayan, medyo mahaba to. May bandang snake road dyan. So, sabi ko nga kanina, kapag tinagos nyo yan, papunta na yan ng Calamba. Kung papunta kayong Calamba, pwede kayong dumaan dito. Diretso nyo lang yan pa Calamba. Pero sabi ko nga sa inyo, itong pwesto na to ay maganda talagang tambayan. Lalo pag breakfast siguro, magdala kayo ng lutuan dito yung tulad nung
Sa first episode natin, dala kayo ng lutuan dito, ng butane nyo, dito kayo magkape, dito kayo kumain ng agahan nyo, magdala kayo ng pansit. Ang sarap kumain dito. Next time, dito tayo mag-breakfast ride, DIY breakfast ride. Dahil dito tayo magkakape. Ayan, kita nyo, may mga ano sa likod natin, may mga tumatambay din. Tingnan nyo kung gaano kaganda dito. Medyo nakakatakot sa drone pag pinaliparan ko Ayan Woo! Grabe Ganda! Ganda dito. Dati kasi ginagawa pa to. Etong area na to. Pero ngayon kasi natapos na. Nung pandemic, sinimulan yatang gawin to Tignan nyo kung gaano kaganda dito. Woohoo! Grabe. Solid yung tambay nyo dito. Kung ganyan na makikita nyo. Ayan tatambay ka sa ganyan makikita nyo. Wow! Wow! Wag lang kayo magpapahulog. Ayan. Lalo pag gabi, maganda yung city lights dito pag gabi. Pag hindi nagkakamali, ayan, dito may city lights dyan pag gabi. Itong part na to. Parang Kabuyaw yata yun, Santa Rosa. Ayan Kahabaan ng Laguna yan, yung matraffic na area, doon yun sa dulo. Ito mga kabahayan, maganda tumambay dito pag gabi. Ayan, ito bulubundukin. Tapos may city lights doon. Tapos dito kayo magdi-dinner o kaya breakfast. Ang sarap dito. Nakita ko to kay Nakita ko to kay Macreus, tawapan natin. So shoutout Macreus. Napuntahan ko na yung Dap East na tinatambay nyo ng pamilya nyo. Ayan. Ganda! So kung mabadaan kayo dito ng Tagaytay, huwag nyo kalimutang tumambay dito. Mas okay dito kaysa doon sa yung kabila, yung dinaanan natin kanina, ay yung People's Park, medyo crowded doon. So ito libre lang. Libre lang tong pwesto na to, and tignan nyo yung makikita nyo dito. Ganda Woo! Tambayan. Ayan, dito kayo magmuni-muni, dito kayo mag-imot-imot. Ayan, may mga tumatambay din dito. Tapos mayroon din dito. Ayan, tambayan talaga siya. So ito yung second episode natin. So ano masabi nyo sa mga pinuntahan natin? Yung una sa may Barangay Bisaya View Deck. Maganda doon. Mas konti yung nakakaalam ng lugar na yon. And sana maayos yon. Pero maganda pa rin naman. And masarap magagahan doon kasi mas peaceful kasi halos kayo lang yung tatambay siguro doon kapag umaga. Tapos dito, madaming tumatambay. Kita nyo naman. Ayan. Sa ganda ng view dito Mas maganda nga naman ng view dito kasi nga mas malawak yung makikita mo dito compare doon sa may Barangay Bisaya View Deck. Pero mas peaceful lang doon kasi kayo lang. Tsaka mga taga-lokal lang yung dumadaan-daan doon. Dito kasi daanan talaga to Ayan. Papuntang Barangay Bato. Or Mabato. Hindi ko nagkakamali. Yan doon yung Snake Road. So masarap. Medyo matarik yan. Pag inano nyo yan, pag binaybay nyo yan, medyo may tarik yan doon banda. Kaya mag-iingat kayo kung tatagos kayo ng Tanawan, ng Calamba. Meron dyan. Ayan, kita-kita yung makiling dito. Medyo matarik lang talaga dito and delikado. So kung pupunta kayo dito at gusto nyo dumiretso pa doon, medyo delikado na doon. Hindi ko kayo tinatakot, pero medyo may tarik kasi talaga doon. Yung Snake Road na part dito, tsaka yung Barangay Bato Bridge, hindi ko lang alam kung gawa na ngayon. Comment down below kung gawa na. Matagal na ako hindi nakadaan dun So sana gawa na siya. Ayun Lakas ng hangin, nakakatakot magpalipad ng drone dito. Nakakatakot magpalipad ng drone dito kasi tingnan niyo yung hangin. Yung sombrero ko hinahangin na din Hindi tingnan niyo. Wow! Wow, awi! Hangin Wow! Ayan, ang pinaka-ano nyo dito is Dap East. Ayan, pag nakita nyo yung sign na yun yung pwede nyo Google. Yung Dap East na yan. Tagaytay City.
So, yun lang siguro yung video natin ngayon. Ano masasabi nyo? Kung umabot kayo dito, hashtag, comment nyo sa baba, hashtag so be it, para malaman ko natin tapos nyo yung video na to. So, yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat. And yung next episode nga pala nito, yung pabalik na ng Bacoor, ng Imus. Medyo turo ko sa inyong ibang daan, alternate route. Mula dito, pabalik ng Imus or Cavite, nang hindi dadaan ng Aguinaldo Highway. Update ko yung daan doon, kung maganda na, kung maayos na ba. So, abangan nyo yung next episode natin dito. Tagaytay to Imus, Bacoor, alternative route. So, yun lang. Maraming salamat, like, comment, share, and subscribe. Woo!